Aniya na mga dagkong balita karong adlaw sa One Mindanao. Municipal Coordinator sa usa ka partido nga mangampanya unta sa President Quirino sa Sultan Kudarat nga gingong gidagit napalgang patay sa Pandag, Maguindanao del Sur. Karna ko mga 170,000. Pagi nabalik bisag 5 centavos. Pipila ka mag-uuma sa Davao del Sur, gipanghagbas na lang ang mga pananom nga gulay tungod sa kaubos sa presyo sa palit sa ilang ani. Coast Guard Davao gisiguro nga naa sa maayong kondisyon ang passenger vessels ilabi na karong Semana Santa kanu sa dagsa ang pasahero. Kapin 200 ka mga armas gikan sa mga residente sa Lanao del Sur gisurrender ngadto sa kasundaluhan. World War II veterans gipasidunggan ato sa paghinumdum sa 83rd araw ng kagitingan sa nagkadayang lugar sa Mindanao. Ito ang GMA Regional TV One Mindanao. Mayong hapon Mindanao, ako si Sara Hilomen Velasco. Gisiguro sa Coast Guard Southeastern Mindanao nga anaa sa kondisyon ang mga passenger vessel ilabi na sa Semana Santa kanu sa dagsa ang mga pasahero tungod sa taas-taas nga bakasyon. Atong sayro ng detalye niini sa live report ni John D. Esteban. John D. Sara, ang Coast Guard Southeastern Mindanao mas magpatuman ug mas hugot nga inspeksyon sa mga passenger vessel aron masiguro nga luwas ang biyahe sa mga pasahero. Usa sa mga ginalantaw sa Coast Guard Southeastern Mindanao karong taliabot ang Semana Santa mao ang pagdagsa sa mga tao sa mga pantalan. Mas pakusgan matud pa nila ang inspeksyon sa mga passenger vessel aron masiguro nga luwas ang biyahe sa mga pasahero. Aside sa ato ang pre-departure inspection, aduna po tayo ginakandak nga vessel safety enforcement inspection to ensure seaworthiness and safety of the passengers who will be traveling at sea. Gipahimangnuan sab sa Coast Guard ang publiko nga dili musakay sa mga dili otorisadong papasaherong sakyanang pandagat aron dili na masubli ang nahitabo kaniadtong March 22 nga nahuwad ang motorbangka nga gigamit nga pamasaheroan sa Davao City diin 19 ka individual ang na-rescue. Nagpasidaan sab ang Coast Guard sa mga beach resorts nga makanunayong mag-igmat ug dapat anaa ang mga lifeguard aron mabantayan ang mga maligo sa dagat. Importante sab daw nga mismong ang mga guest mutuman aron likay disgrasya. Also practice sir no kaning body system nato sir nga do not swim alone. Kay anything is possible manggod pag naana ka sa tubig and you are very vulnerable from having cramps. Kay kung magka-cramps ka, it is very hard for you to really save yourself without someone helping you. Usasab sa mga lantawon no or inspect sa Coast Guard kining kompleto o rehistrado ba kining mga passenger vessel nga mamasahero o nagpasidaan usab sila nga bawal ang overloading. Sara. Okay, daghang salamat John D. Esteban. Ato ng sayro ng dugang pang mga balita sa Mindanao. Makauban nato si Cyril Chavez live sa Cagayan de Oro City. Cyril. Salamat Sara. Naundang ang pagsugod sa unang adlaw sa pagpangampanya sa usa ka partido sa President Quirino Sultan Kudarat. Human gidagit ang head municipal coordinator niini. Napalga na lang kining patay ug dunay mga samad dinunggaban sa Pandag, Maguindanao del Sur. Ang detalye sa report ni Efren Mamak. Napalgang patay nga dunay mga samad dinunggaban sa lawas kining usa ka lalaki sa usa ka basakan sa sitio Bagyang, Barangay Malangit sa Pandag, Maguindanao del Sur mag-alas 10:20 sa buntag adlawng Martes. Giila ang biktima nga si Modesto Tamayo, 57 anyos, usa ka mag-uuma ug residente sa President Quirino Sultan Kudarat. Sa investigasyon sa Pandag Municipal Police, gidagit ang biktima sa ilang panimalay sa Purok Ragsak, Barangay Romualdez, President Quirino Sultan Kudarat pasado alas 6 sa gabi niadtong Domingo. Gikumpirma ni Marlon Villa, ang Vice Mayoralty candidate sa President Quirino, nga ang maong biktima, Head Municipal Coordinator, ubos sa ilang political party nga Partido Federal ng Pilipinas. Una kuno kini gidagit, nagpahigayon sila og meeting niadtong Domingo alang sa unang adlaw sa pagpangampanya sa adlaw nga Martes.
Apan pag-uli ni pagkahapon, dito na kinigidagit, matud pa. Politically motivated ang pagpatay sa maong biktima. Political motivated pong nangyayari, no? Kasi una-una sir, siya yung pinaka-municipal head coordinator ko. Kasi nung March 28 sir, hindi kami nag-start ng kampanya. Kasi nga maraming mga harassment na nangyayari, mga death sa amin. Matud sa kapulisan, doon na matud pa persons of interest sa maong krimen. Yung may hawak talaga ng kaso nito sir is yung Quirino Municipal Police Station. Mayroon na silang persons of interest kasi mayroong mga witnesses doon na nakakita doon sa abduction, yung pagdukot ng tao na isinakay umano sa puting van doon sa Quirino. So maaring patay na yung biktima nung itinapon dito sa area namin. Ginasulayan pa sa GMA Regional TV1 Mindanao nga makuhaan og pahayag ang kabanay sa biktima nga matud pa nanawagan og hustisya. Sa anak ng biktima, hindi ko na po sila mababayad sa kasama ng aming partido. Tutulong po kami na mabigyan ng hustisya. Wala pa'y pahayag ang maong partido kung ipadayon ang ilang pagpangampanya sa karon. Ginakuhaan pasab sa GMA Regional TV1 Mindanao ang pahayag ang kaatbang sa politika sa maong partido. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak, 1 Mindanao. Mialma ang ubang mag-uuma sa Davao del Sur sa kaubos sa palit sa ilang mga produktong gulay. Busa napugos na matud pa sila nga hagbason kini inay anihon. Nanawagan sila sa gobyerno nga tutukan ang ilang sitwasyon sanglit daw pangayuon na lang matud pa ang produkto sa kaubos sa farm gate price ni ini. Ani report ni Argil Relator. Yor na ko mga 170,000. Pagi na balik, bisag 5 centavos. Harbisan ako. 70 kasako, ay balanse. Barato na kayong Chinese. Mana ni? Tagdos na lang ang kilo. Gipang hagbas o gipang tagod-tagod na lang ni ining mag-uuma sa Barangay Sibulan, Santa Cruz sa Davao del Sur kining ilang mga produktong Chinese cabbage tungod sa kabarato sa palit. Mas maayo manggudaw nga panghagbaso na lang sanglit mo samot sila og kalugi og tapado pa kung ilang ipugos og baligya tungod magbayad pa siya og mo harvest sako nga sudlan, pangtali og mukarga pa nga kabayo o motor paubos sa ilang produkto. Dugangan pa sa ubos kaayo nga palit. Ikan sa repolyo, barato, Chinese, kamatis, karot, halos tarang panginabuhi anamo. Nga kami nanginabuhi aning among lugar. Mahal ang abono, mahal ang medisina, mahal ang pamaliton, pero ang among baligya, amo na lang agbasong gumikan kay alos wa may amo agod. Inay makaginansya, nagkautang-utang na matud pa ang mga mag-uuma. Sa Kapatagan, Digos City sa Davao del Sur gihapon, gipakita ni ining mag-uma kung unsa kahimsog ang tubo sa iyang mga repolyo. Nam problema siya, sanglit anihuno na ang iyang 45,000 kapunuan sa repolyo. Apan ana sa 6 pesos matag kilo matud pa ang palit. Very low kay na to think nga ang amo ang ano diri sa tawagan tracking pagawa sa among product medyo layo pa siya sa sentro Kapatagan. Nya 6 pesos ang ano price niya, medyo barato yun kayo. Nanawagan sila sa gobyerno nga gilayong sulbaron ang problema sa agrikultura, labi na sa kita sa mga mag-uuma. Patabangan mi sa amo ang panginabuhian gumikan kay pait na kayo ang amo ang dangatan. Napay lugar na mga halos di na mo tanong mo turok ang tanong gumikan sa init. Nya diri baya mi nagkuha o sa among pagpaedukar sa among mga anak gikan sa among pamahaw paniudto panihapon pod. Sumala sa Department of Agriculture 11, ginasuta pa nila karon ang sitwasyon sa mismong mga umahan. Ako si Argil Relator. 1 Mindanao. Gawas sa pag-ila sa sakripisyo sa war veterans niadtong World War II, gipamahayag sab sa pagsaulog sa ika-83 nga araw ng kagitingan ang makabag-ong hagit sa nasod lakip ang pag-atake sa demokrasya ug soberanya. Ato ibalik si Argil Relator. May this day remind us that we are not Filipinos for nothing. Kini ang gihimug-atan ni retired Police Lieutenant General Isidro La Peña
isip guest of honor and speaker sa paghandom sa ika-83 nga araw ng kagitingan sa Davao City. Sumala niya, dunay makabag-ong hagit ang katawhan karon nga mao ang social injustice, korupsyon, disinformation ug atake sa demokrasya ug soberanya sama sa pag-aresto kang kanhi Pangulong Rodrigo Duterte. For some or many, it has raised doubts on the impartiality of our justice system, the strength of our democratic institutions, and the sincerity of our leaders to serve above self-interest. Sumala sa Davao City LGU, kinahanglang hinumdumon ang kaisog ug pagkamakabayan sa mga sundalo kaniadto aron makabot ang kagawasan sa Pilipinas. Midalit og 21 gun salute ang kapulisan. Misaksi sa programa ang pinakatigulang nga World War II veteran nga si Chofilo Gamutan nga 101 years old na. Malipayon matud pa siya sa aktibidad. Mihalad sab og bulak ang LGU Davao ug nagkadaiyang ahensya sa Veterans Memorial Monument. Sa General Santos City, usa ka floral offering ang gipahigayon sa monumento ni Andres Bonifacio sa Plaza General. Gisalmutan kini sa kadaiyang representative sa LGU, security forces ug ubang civic groups. Nakigduyog sab sa paghandom sa araw ng kagitingan ang kapulisan ug kasundaluhan, LGU ug ubang organization pinaagi sab sa paghalad og bulak sa monumento ni Dr. Jose Rizal sa New Government Complex sa Alabel, Sarangani. Sa Cagayan de Oro City, gitambungan sa mga trabahante sa City Hall, law enforcement units ug war veterans ang mitambong sa wreath-laying ceremony sa amphitheater sa Plaza Divisoria alang sa 83rd araw ng kagitingan. Ako si Orgil Relator. 1 Mindanao. Ito ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Usa ka babaeng high-value individual sa illegal drug trade sa Davao del Norte, dakpan sa kapulisan sa Kalilangan, Bukidnon atol sa bypass operation. Kapin 3 milyon pesos nga kantidad sa illegal nga droga nakuha sa mga sospek. Aniya ang akong report. Human mapalitan og shabu ug madawat ang marked money, kilayong gidakop sa mga pulis sa Kalilangan Municipal Police Station ang 37 anyos nga babaeng high-value individual sa illegal drug trade atol sa gihimong bypass operation sa otoridad. Ang suspect giilang usa sa mga dakong target sa PNP nga kalihok sa Davao del Norte ug mga kasigbit nga probinsya. Ang operasyon gihimo sa Purok 3, Barangay Kinura, Kalilangan, pasado alas 5 sa hapon adlong Sabado. May initial contact ang Conjer, ang Kalilangan MPS through their confidential informant. Na-contact nila tong HBI. Gawa sa babaeng high-value target, dakpan sabang laing tulo ka mga lalaking kaubanan niini nga taga Panabo City ug Tagum City ang duha, samtang taga Magallanes sa Agusan del Norte ang usa. Sa pagrikisa sa mga sospek, na-recover gikan kanila ang nasikapin 530 grams sa gituwang shabu nga mobalor ang kantidad sa 3.6 million pesos. Although resident sila ng Conjer na Davao del Norte, pero same sir, they have contact sa Lanao Sur, so very accessible sa kanila ang illegal drug items sir na makuha. Mag-atubang og kasong paglapas sa RA 9165 ang mga sospek apan wala pa kini miluwat og pahayag. Cyril Chavez, 1 Mindanao. Live-in partners sa namatay nga robbery suspect sa Tagulwan, Misamis Oriental, gipanghimakak nga adunay armas ang iyang kapuyo.
Nanawagan sab kini og tabang aron mapahiluna ang patayng lawas sa suspect. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Hugtanong gilimod ni Rowed Culiado, ang live-in partner sa napatay nga robbery suspect nga si Mac Jonet Cantiveros, nga sa iyang kapuyo ang nakuha nga .38 nga armas. Si Cantiveros ang napatay matud pa sa miresponding off-duty nga pulis sa nahitabong pagpanuli sa usa ka truck sa Taguluan, Misamis Oriental niadtong adlong Lunes. Sumala ni Rowed nga sa pipila ka tuig nila nga pag-uban, wala kuno siya nakakita nga naghawid og armas ang suspect. Hinuon aminado sab siya nga daanang napriso ang suspect niadtong Enero sa milabang tuig tungod gihapon sa kasong robbery. Adi ginatinol siya. Madlok mga nagdala-dala og kutsilyo kay basi makapkapan. Wa ka nang pusel ni noon. Malabo gina. Una nang gibutyag sa kapulisan sa Misamis Oriental Provincial Police Office nga maglusad sila og parallel investigation aron masuta ang tinuod nga nahitabo. Samtang nanawagan karon og tabang si Rowed nga mapahiluna ang patayng lawas sa suspect. Nasayran nga wala na kini kabanay. Hinungdan nga naglisod kuno siya sa pagproseso sa mga galastuhon sa pagpalubong niini. Gani anaa lang sa tunga sa basketball court sa sitio Balok-Balok sa barangay Puerto sa Cagayan de Oro City gihaya ang patayng lawas sa suspect. Kuan ang pagpalubong ng gidanin niya sir dayon anang sa pagpakon sa pagpigil bitaw nakakapin. Kauban si Makoy Sempron, James Paulo Yap, 1 Mindanao. Kapin 200 ka loose firearms gikan sa mga residente sa Lanao del Sur ang gipang surrender ngadto sa kasundaluhan sa Marawi City. Ato ibalik si James Paulo Yap. Gilusad sa Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity, kon UPAPRO, ang Small Arms and Light Weapons Program kung asa tumong niini nga masurrender ang mga loose firearms sa probinsya sa Lanao del Sur. Ilabi pa nga nagkaduol na ang eleksyon. Tungod niini, 230 ka mga armas ang gisurrender sa mga residente sa ikaduhang distrito sa Lanao del Sur ngadto sa 103rd Infantry Brigade. This will again help us facilitate possible reduction also of in province. So it's important to remove from the community these firearms. Sa karon nakasentro ang militar sa ilang preparasyon sa 2025 midterm elections. Ilabi na nga 14 ka mga lungsod sa Lanao del Sur ang gipaubos sa COMELEC areas of concern. Sumala sa Commanding General sa 1st Infantry Division nga wala gihapon sila magkumpiyansa tungod anaa kuno gihapon ang presensya sa mga extremist groups sa lugar. Yung immediate naming concern right now is the preparation for the May election. But we will also still continue to address the present crisis. Ako si James Paulo Yap, 1 Mindanao. Giangkon sa New People's Army ang pagsunog sa usa ka galingan ug kasaba sa Malitbog, Bukidnon. Kasundaluhan, gikundina ang pagpangatake sa maong grupo sa maong komunidad. Pinaagi sa usa ka text message sa mga sakop sa media sa Cagayan de Oro City, giangkon sa New People's Army nga sila ang nihimo sa pagsunog sa usa ka gambalay ug galingan ug kasaba sa Barangay Siloo sa Malitbog, Bukidnon niadtong adlaw Sabado. Sumala ni Nicolas Marino, ang spokesperson sa NPA Northern Mindanao, nga land grabbing matud pa ang hinungdan nganong ilang gisunog ang maong pasilidad. Ang maong pagpangatake hugot nga gikundina sa 4th Infantry Division sa Philippine Army. Sa karon nagpadayon ang ilang hot pursuit operations sa maong mga rebelde. Mga smuggled nga sigarilyo nga gitabunan o grocery items sa usa ka sakyanan ang nasakmit sa kapulisan sa Alabel, Sarangani. Mag-live-in nga suspect arestado. Gikusodiya sa kapulisan sa Alabel, Sarangani kining usa ka puti nga multicab nga sakyanan nga dunay kargang smuggled nga sigarilyo. Human kini naharang sa usa ka checkpoint sa Barangay Maribulan sa Alabel, Sarangani adlaw Martes. Ang maong kargamento mukantidad sa halos 100,000 pesos. Gitabunan pa og grocery items ubos sa katrapal. Atong sa operasyon, dakpan ng 42 anyos nga lalaking driver ug iyang kauban nga live-in partner gumikan walay igong dokumento nga gipakita. Posibleng mag-atubang og kasong may kalapasan sa RA 10863 kun Customs Modernization and Tariff Act ang mga dinakpan kinsa wala pa miluwat og pahayag. Padayon ang investigasyon sa kapulisan. Duha ka riders ang patay human ang managlahing aksidente sa dalan sa Cagayan de Oro City ug Malaybalay City sa Bukidnon. Ani nga report.
Dead on arrival sa ospital ang 27 anyos nga lalaking motorista human nga aksidenteng mabangga ang gimanihong motor niini sa kasugat nga SUV sa Zone 1 Barangay Mambuaya, Cagayan de Oro City. Matod sa Traffic Enforcement Unit, nahitabo ang aksidente pasado alas 7 sa gabi adlawng Domingo. Subay sa investigasyon, gikan kuno sa usa ka resort ang biktima ug papauli na diyang nahitabo ang aksidente. Matod pa, mikawat kuno sa kasugat nga lane ang biktima, rason nga nabangga kini sa kasugat nga SUV. Gani ang katong SUV ingon pa nga naglik nabantayan pag pero lagi kaayo yang action og likay ni igo lang din nga ni uyon kabig patuo pero sapong gyapon ang iyang tubangan. Human ang aksidente, temporaryong gikustodiya sa PNP ang 27 anyos nga lalaking driver sa SUV. Hinoon adlawng Lunes, nakagawas na kini human aduna nay panagsabot ang duha ka partido. Samtang sa Malaybalay City, Bukidnon, patay sab ang usa ka 25 anyos nga lalaking motorcycle rider human nga aksidenteng malatayan ang ulo niini sa kasugat nga truck. Matod sa PNP, nahitabo ang aksidente pasado alas 2 sa hapon adlawng Sabado sa National Secondary Highway, Purok 4, Barangay Managuk, Malaybalay City. Subay sa investigasyon, gikan kuno may overtake sa outer lane ang biktima og kalit nga nabangga sa laing motor sa iyang atubangan human nga ni minor ang motor tungod ni minor sab ang mga sakyanan sa atubangan niini. Tungod sa impact, natumba ang duha ka motor apan walay swerte ang biktima. Sanglit na lagpot kini ngadto sa Picas Lane, rason nga nalatayan ang ulo niini sa truck. Mabilis yung takbo niya, bigla nag-stop tong sa unahan niya, natumba siya, eventually nahulog sa kabilang lane. And then yun, nagulungan. Kaya na sagasaan tong ulo niya. Temporaryong gikustodiya sa PNP ang driver sa truck apan makagawas ra tungod sa panagsabot sa banay sa biktima. Kaubad si Jaybert Pairat, Cyril Chavez, One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Mihangyo ang Federation of International Cable TV and Telecommunications Association of the Philippines o FICTAP nga dili una himuong balaod ang konektadong Pinoy Bill kay duna pay mga kulang. Ani report. Kinahanglang ayuhon una ang mga isyu sa pipila ka grupo sa cable TV ug telecommunications companies sa konektadong Pinoy Bill o Senate Bill 2699 una kinihimuong balaod. Kana ang panawagan sa Federation of International Cable TV and Telecommunications Association of the Philippines o FICTAP. I am appealing to our Congress and Senate and to the Office of the President kung pwede ibito itong konektadong Pinoy hanggat hindi natin ma-address fully well lahat ng problema na hindi nila naipasok. Ang Konektadong Pinoy o Open Access in Data Transmission Act mitumo nga dunay tarong, barato ug halapad nga access ang mga Pilipino sa internet connection. Kini pinaagi sa pagpadali para sa mga kumpanya nga lakip sa telecommunications sector. Certified as urgent ti Pangulong Bongbong Marcos ang Konektadong Pinoy Bill nga ipasa na sa third and final reading sa Kongreso. Sumala sa FICTAP, ginasuportahan nila ang tumong sa programa apan kinahanglan matud pa nga siguraduhon nga manubag sa gobyerno ang telecommunications companies. They allow cable TV operators unregulated like that we are having now. Maski sino pwede nang mag-operate ng bus ng internet.
In one district area, there are about 25 to 27 cable operators. And you know what's happening? They are killing each other. They are destroying their infrastructure. Sumala sa Protekta Pilipinas, kinahanglan sab siguraduhon sa balaod nga andam sa cybersecurity ang mga kumpanyang musulod sa telecom sector. The concern of many of the industry stakeholders is that the data transmission industry was widely opened such that there are certain segments of the industry that are sensitive in terms of national security. Uyo ng NTC o National Telecommunications Commission sa sugyot sa mga representante sa telecommunications companies. We support the open access bill, but it's just that there are we have to put measures so that it would be difficult if we open the floodgates and then unscrupulous players would go in. I mean, NTC can only do so much. The government can only do so much. It's better if we do it before they enter the market. Misaad ang Department of Information and Communications Technology o DICT nga kung balaod na ang konektadong Pinoy Bill, konsiderahon nila ang mga naisgutang issue sa paghimo sa Implementing Rules and Regulations o IRR. Itong mga concerns na rin ito ay napag-usapan not before bago maging magka-draft ng law. So, itong mga issues na to is not new actually. Napag-usapan na nga before at it's really up to Congress para i-weigh in. And even if ma-i-weigh in naman ng Congress, I'm sure that pagbuo ng implementing rules and regulation para dito sa batas na ito, sasang-ala-alang yung mga ganitong concerns. Sara Hilomen Velasco, One Mindanao. Nagpatuman ang Cagayan de Oro City Roads and Traffic Administration og temporary traffic scheme sa Puerto Flyover sa Barangay Puerto human makitaan og structural concerns sang maong tulay. Gibawalan una nga moagi sa flyover ang mga bugat nga truck o katong dunay timbang nga 4,500 kilos pataas. Pulos light vehicles lang ang gitugutan nga makaagi sa mga flyover. Madto sa RTA nakitaan og structural concerns o issue sa mga tulay. Busa aron dili kini masamutan, gilimitahan una ang makaagi sa tulay. Nakatakda sab kuno nga sutaon sa DPWH ug City Engineer's Office ang maong tulay. Og mao kato mga uling balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kini makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisitahan ang among official YouTube channel ug i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamong sa atong mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV, Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao, tibok persa para sa mas na komisyon o mas halapad nga pagserbisyo sa nasod.